Isipin mo na ikaw ay 7 taong gulang pa lamang, nagbibihis bilang Spider-Man, nagsasanay ng sikat na kilos ng paghahagis ng sapot sa bahay, at pagkatapos ay biglang natagpuan ang iyong sarili na nakatayo sa set ng pelikulang Marvel, na may kasamang sandali kasama si Tom Holland. Ang kamangha-manghang kwentong iyon ay kay Elvis Carlos, ang kaibig-ibig na batang aktor na gumaganap bilang ang Web Kid sa Spider-Man, Brand New Day. Ngunit may mas espesyal pa kay Elvis na tiyak na gugustuhin malaman ng mga tagahangang Pilipino. Siya ay kalahating Pilipino. At ang kanyang maikling paglabas kasama si Peter Parker ni Tom Holland ay maaaring isa sa pinakamaliit na eksena sa pelikula, ngunit maaari itong maging isa sa mga hindi malilimutang sandali para sa mga tagahangang Pilipino ng Marvel. Kaya, sino nga ba si Elvis Carlos? At paano ang isang 7 taong gulang na superfan ng Spider-Man ay lumabas mula sa paggawa ng self-tape sa bahay hanggang sa paglabas sa malaking screen? Tignan natin ng mas malapitan ang batang bituin sa likod ng nakakaantig na sandaling iyon ng Marvel. Yun maliit din ay tagahanga ng Spider-Man na nakakuha ng atensyon na Peter Parker. Sa Spider-Man, Brand New Day, natagpuan ni Peter Parker bilang Tom Holland ang kanyang sarili sa labas ng isang ospital sa tulong ni Frank Castle, na ginagampanan ni Jon Bernthal. Habang humahalo si Peter sa karamihan ng tao na nagtitipon sa labas, naghihintay ng balita tungkol kay Spider-Man, may isang bagay o sa halip, isang tao, ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang batang lalaki na nakasuot ng kasuotan ni Spider-Man. Ang bata ay nakaupo sa mga balikat ng kanyang ama, na parang isang maliit na web slinger. Sumunod ay dumating ang sandaling nakakuha ng puso ng mga tagahanga. Itinaas ng batang lalaki ang kanyang kamay at isinagawa ang iconic na web-slinging gesture ni Spider-Man. Napansin ito ni Peter Parker. At tumugon ang karakter ni Tom Holland sa pamamagitan ng paggawa ng eksaktong parehong kilos. Ito ay isang maikling palitan lamang. Walang mahahabang linya ng dialogo. Walang malaking pagkakasunod-sunod ng aksyon. Walang dramatikong special effects. Isa lamang akong batang tagahanga ng Spider-Man at ang superhero na kanyang iniidolo na tahimik na nagbabahagi ng isang maikling sandali. Ngunit kung minsan, ang pinakamaliit na mga eksena ang lumilikha ng pinakamalaking emosyonal na epekto. At mayroong isang kamangha-manghang kwento sa likod ng batang iyon. Ang kanyang pangalan ay Elvis Carlos. Elvis Lai half Filipino. Si Elvis Carlos ay hindi lamang basta isang batang tagahanga ng Spider-Man. Ang 7 taong gulang na aktor ay half Filipino, 1/4 Burmese at 1/4 Irish. Dahil dito, ang kanyang paglabas ay lalong makabuluhan para sa mga Pilipinong manonood na gustong makakita ng representasyon ng mga Pilipino sa mga pangunahing internasyonal na produksyon. Si Elvis ay anak ni Ken Carlos, isang Pilipino-British na tattoo artist na nakabase sa London, at ng kanyang ina, si Sin. At narito ang isa pang detalye na lalong nagpapapersonal sa eksena. Ang taong nagpasan kay Elvis sa kanyang mga balikat sa sandaling iyon ng Spider-Man ay hindi lamang isang ordinaryong aktor. Ito ang kanyang totoong ama. Kaya kapag nakita ng mga manonood ang maliit na tagahanga ng Spider-Man na nakaupo sa mga balikat ng kanyang ama, talagang pinapanood nila ang isang tunay na sandali ng mag-ama na nakunan sa loob ng isang malaking produksyon ng Marvel. At kung isa sa alang-alang na ito ang unang papel ni Elvis sa pelikula, ang karanasan ay nagiging mas kakaiba. Mula sa tagahanga ng Spider-Man hanggang aktor ng Marvel. Bago pa man tumuntong si Elvis sa isang set ng Marvel, isa na siyang malaking tagahanga ng Spider-Man. Ibinahagi ng kanyang ina ang kanyang matagal ng pagkahumaling sa web slinger. Mga damit na may temang Spider-Man. Talaga. Pinapraktis ang sikat na kilos ng kamay. Siyempre. Welcome back to Star Pulse UFam. Gumagawa ng mga sound effect. Tila, bahagi rin yon ng pakete. Para kay Elvis, si Spider-Man ay hindi lamang isang superhero. Ito ay isang bagay na tunay niyang minahal. At pagkatapos ay may nangyari na pangarap lamang ng maraming bata. Nagkaroon siya ng pagkakataong maging bahagi ng mundo ni Spider-Man. Ang kanyang talent agency, ang Stage Space Agency, ay nagbahagi ng mga footage na nagpapakita ng paglalakbay ni Elvis sa screen test. At ang kwento ay kahanga-hanga dahil nagsimula ito sa isang napaka-ordinaryong paraan. Isang self-tape. Isang audition. Isang batang tagahanga na umaasa na ang kanyang pangarap ay maaaring maging katotohanan.
At kalaunan, nakuha niya ang papel. Iyan ay sandali din nalaman ni Elvis nakuha niya bene papel. Ibinahagi rin ng ahensya ang kaibig-ibig na sandali na natuklasan ni Elvis na nakuha niya ang papel. Hindi maitago ang kanyang pananabik. Nang tanungin tungkol sa Spider-Man, ipinaliwanag ni Elvis na isa siyang malaking tagahanga. At pagkatapos, halos instantly, ginampanan niya mismo ang iconic na web slinger gesture. Kumpleto sa mga sound effect ng Spider-Man. Ito ang uri ng reaksyon na agad na nagpakita kung bakit perpekto para sa kanya ang papel na ito. Hindi siya nagpapanggap na tagahanga ng Spider-Man. Isa na siya roon. Hindi niya natututunan ang gesture para sa pelikula. Matagal na niya itong pinapraktis bago pa man tumawag ang Marvel. Dahil dito, ang kanyang pagpili ng mga artista ay parang isang pangarap noong bata pa na nagiging totoo. Yan ay kanyang unang tungkulin pelikula. May isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng sandaling ito. Ang Spider-Man, Brand New Day ay ang unang papel ni Elvis Carlos sa pelikula. Isipin mo iyan. Para sa maraming aktor, ang unang paglabas sa pelikula ay maaaring mangyari sa isang maliit na independent production, isang proyekto sa paaralan, o isang background role. Ngunit ang unang karanasan ni Elvis sa pelikula ay isang produksyon ng Marvel na tampok sina Tom Holland at Jon Bernthal. Isa itong pambihirang paraan upang simulan ang isang batang karera sa pag-arte. At ayon sa kanyang ahensya, naranasan ni Elvis ang ilan sa mga di malilimutang benepisyo na kaakibat ng pagiging bahagi ng isang malaking produksyon ng pelikula. Iniulat na mayroon siyang mga kotseng minamaneho ng trooper, sarili niyang trailer, at ang pagkakataong makilala at makatrabaho ang kanyang bayani noong bata pa siya. At marahil ang pinaka-espesyal na bahagi. Hindi niya ito naranasan ng mag-isa. Naroon din ang kanyang ama. Iyan ni Tatay Ray bahagi iyan ng pelikula. Ang ama ni Elvis na si Ken Carlos ay kasama rin sa pelikula. Ibig sabihin, ang mag-ama ay hindi lamang magkasamang bumibisita sa set. Sa katunayan, sila ay bahagi ng produksyon. Para sa isang 7 taong gulang, ang pagkakaroon ng kanyang ama sa tabi niya habang kinukunan ang kanyang unang malaking pelikula ay tiyak na nagpalala sa isang hindi kapani-paniwalang karanasan na hindi pa kapani-paniwala. At nariyan pa ang eksenang iyon. Si Elvis ay nakaupo sa mga balikat ng kanyang ama. Suot ang isang costume ni Spider-Man. Tumingin kay Tom Holland. Itinaas ang kanyang kamay. At natanggap ang kilos ng paghagis ng sapot mula mismo kay Spider-Man. Parang isang bagay na isinulat para sa pangarap ng isang tagahanga. Pero nangyari na. Iyan na emosyonal ang mensahe ng kanyang gene. Kasunod ng karanasan, ibinahagi ng ina ni Elvis ang kanyang pasasalamat sa Instagram. Pinasalamatan niya ang direktor na si Destin Daniel Cretton, si Tom Holland, ang buong production team, at ang Stage Space Agency sa pagpaparamdam sa pamilya na espesyal sila habang nasa set. Ang kanyang mensahe ay sumasalamin kung gaano kahalaga ang pagkakataon para sa buong pamilya. At binuod ng Stage Space Agency ang paglalakbay ni Elvis gamit ang isang simple, ngunit makapangyarihang parirala. Mula sa self-tape hanggang sa silver screen. Inilarawan din nila siya bilang isang batang lalaki na nabubuhay sa pangarap. At sa totoo lang, maaaring iyon ang perpektong paglalarawan. Dahil hindi lang basta nag-audition si Elvis para sa isang pelikulang Spider-Man. Nag-audition siya para sa karakter na minahal niya sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ay nakasama niya mismo sa screen si Spider-Man. Bakit mahalaga Benzi maliit de eksena dneeti? Sa unang tingin, ang eksena ng webkid ay maaaring mukhang walang iba kundi isang cute na Easter egg. Pero tignang mabuti at may ilang patong-patong ito. Una, kinakatawan nito ang mahika ng fandom noong bata pa siya. Mahal na mahal ni Elvis ang Spider-Man bago pa niya alam na makikilala niya si Tom Holland. Pangalawa, kinakatawan nito ang representasyon ng mga Pilipino sa isa sa pinakamalaking superhero franchise sa mundo. At pangatlo, kinakatawan nito kung paano kahit ilang segundo lang sa screen ay maaaring lumikha ng pangmatagalang alaala. Hindi kailangan ni Elvis na magbigay ng mahabang talumpati ang eksena. Hindi niya kailangan ng malaking sequence ng laban. Nakikipag-ugnayan ang kanyang karakter sa pamamagitan ng isang simpleng kilos. Ang parehong kilos na agad na alam ng mga tagahanga ng Spider-Man sa buong mundo. At nang tumugon si Peter Parker, malinaw ang mensahe.
Isa ka sa amin. Sumali da Elvis ay isang espesyal na koneksyon ng Pilipino ag Spider-Man. Hindi rin si Elvis Carlos ang unang talentong Pilipino na may koneksyon sa universo ng Spider-Man. Maaalala ng mga tagahanga si Jacob Batalon, ang aktor na Pilipino-Amerikano na gumaganap bilang matalik na kaibigan ni Peter Parker, si Ned Leeds. Si Jacob ay naging isa sa mga pinakakilalang sumusuportang karakter sa mga pelikulang Spider-Man ni Tom Holland. At ang representasyon ng mga Pilipino sa prangkisa ay lumawak pa. Ang yumaong aktres na Pilipina na si Mary Rivera ang gumanap bilang lola ni Ned sa Spider-Man, No Way Home. Ngayon, si Elvis Carlos ay nagdaragdag ng isa pang koneksyon ng mga Pilipino sa universo ng Spider-Man. At hindi tulad ng mga kilalang aktor na yon, si Elvis ay nagsisimula pa lamang sa kanyang paglalakbay. Ito ang kanyang unang papel sa pelikula. Na natural na nagbubunga ng isang kamangha-manghang tanong. Maaari kayang ang kaibig-ibig na 7 taong gulang na tagahanga ng Spider-Man na ito ay nasa simula ng isang bagay na mas malaki? Mula ay isang self-tape hanggang essay, isang posibleng kinabukasan. Walang nakakaalam kung saan eksaktong hahantong ang paglalakbay ni Elvis sa pag-arte. Siya ay 7 taong gulang pa lamang. Ngunit ang kanyang unang karanasan ay nagbigay na sa kanya ng isang kahanga-hangang kwento na maikukwento. Nag-audition siya para sa isang pelikulang Marvel. Nakuha siya ng mga artista. Nakipagtulungan siya sa mga pangunahing bituin. Ang kanyang ama ay bahagi ng produksyon. At lumabas siya sa isang eksena kasama si Tom Holland na pinag-usapan na ng mga tagahanga. Marahil ang pinakamagandang bahagi ay hindi na kinailangang magpanggap na mahal ni Elvis si Spider-Man. Talaga ang kanyang sigasig. Naroon na ang sigasig na yon. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit parang natural ang sandaling iyon. Iyan pangarap ni nagkatupad. Para kay Elvis Carlos, hindi lamang ito basta pagkilala sa pelikula. Isa itong alaala ng pagkabata na maaaring dalhin niya habang buhay. Isipin mong sabihin sa iyong mga magiging anak na noong ikaw ay 7 taong gulang, nagsuot ka ng costume na Spider-Man, umupo sa balikat ng iyong ama, at pinakopya mo si Peter Parker ni Tom Holland sa iyong kilos ng paghahagis ng sapot. Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang kwento. At nagsimula ang lahat sa isang batang lalaki na sadyang mahilig sa Spider-Man. Mula sa pagsusuot ng damit na Spider-Man, hanggang sa pagsasanay ng sikat na kilos ng kamay, hanggang sa paggawa ng self-tape, hanggang sa pagtanggap na nakuha niya ang papel. At sa wakas, ang pagtayo sa isang Marvel na nakatabi sa superhero na kanyang hinahangaan. Si Elvis Carlos ay naging isang artista sa pelikulang Spider-Man mula sa pagiging tagahanga ng Spider-Man. At para sa mga tagahangang Pilipino, may karagdagang dahilan para magdiwang. Ang kaibig-ibig na webkid ay hindi lamang basta isang batang mukha sa karamihan. Isa siyang kalahating Pilipino na nagsasabuhay ng isang pambihirang pangarap na maging superhero. Kaya sa susunod na mapanood mo ang maikling sandaling iyon sa pagitan ni Peter Parker at ng webkid, tandaan na marami pang nasa likod ng ilang segundong iyon kaysa sa nakikita ng mata. Ito ang kwento ng isang 7 taong gulang na tagahanga. Isang mapagmalaking pamilya. Isang unang papel sa pelikula. At isang pangarap na biglang naging totoo. At sino ang nakakaalam? Maaaring ito pa lamang ang simula ng kwento ni Elvis Carlos sa mundo ng pelikula.